Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kakwento. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang salaysay na kakatok sa inyong mga puso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na ang inyong mga diwa para sa isang panibagong paglalakbay. Sinasabi nila na ang yaman ay kayang bilhin ang lahat. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang pagmamahal at kalinga, ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga? Ating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na liwanag ay matatagpuan, hindi sa kinang ng ginto, kundi sa init ng isang pusong nagmamalasakit. Ito ang kwento ni Hiraya at ang simula ng lahat sa Villa Esperanza. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Villa Esperanza ay bumukas na, tila isang mabagal at pagod na halimaw. Mula sa loob ng taxi, pinagmasdan ni Hiraya Villanueva ang mansyon na unti-unting lumitaw sa kanyang paningin. Malawak ang hardin, perpekto ang pagkakagupit ng mga halaman, at ang mismong bahay ay mistulang isang palasyo na hinugot mula sa isang magasin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig na bumalot sa hangin. Isang lamig na hindi galing sa panahon. Pagkababa niya, bitbit ang isang lumang maleta. Sinalubong siya ng katahimikan. Ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Bawat yabag niya sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na parang sigaw sa isang kuweba. Ang lahat ng gamit ay mamahali, makintab at nakaayos sa perpektong linya, ngunit walang bakas ng buhay, walang init ng isang tahanan. Ikaw na ba ang bagong hire? Isang matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Hiraya, isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng plansadong uniforme ng isang mayordoma, ang nakatayo na may matalim na tingin. Ang nameplate sa kanyang dibdib ay nagsasabing, Jenengol Corazon Imperial. Opo, ako po si Hiraya Villanueva. Magalang niyang sagot, kasabay ng isang maliit na ngiti. Ngunit ang nangiti niya ay hindi sinuklian. Sumunod ka. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Maraming bawal dito. Unang-una, bawal ang tamad. Pangalawa, bawal ang pakialamera. Malinaw? Opo, Gong Corazon. Ang hapunan ng gabing iyon ay isa sa pinakamalungkot na naranasan ni Hiraya. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany na kayang maglaman ng 20 tao ay inuuko pa lamang ng 3 nilalang. Si Gengar de Corazon sa isang dulo, siya sa gitna, at sa kabilang dulo ay isang munting anghel. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya si Sinag Alcantara. Nakatitig lamang si Hiraya sa bata. Nasa 8 taong gulang ito, may balat na kasing puti ng gatas at mga matang bilugan at malalalim. Maganda si Sinag, isang perpektong manika, ngunit ang mga mata nito ay walang kislap. Blanko, tila isang bintanang nakasara, hindi mo masilip kung ano ang nasa loob. At sa ulo nito, kahit nasa loob ng bahay, ay may suot na kulay abong bonnet na lana, tinatakpan ng buong buhok. Walang nagsasalita. Tanging tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Ang ama ng bata, ang bilyonaryong si Lino Alcantara, ay wala roon. Ayon kay Gengitron Corazon kanina, huwag mo nang asahan yon. Laging nasa trabaho ang senyorito. Sinubukan ni Hiraya na basagin ang yelo. Ngumiti siya sa bata. Ang ganda naman ng pangalan mo, Sinag. Paborito ko ang sinag ng araw sa umaga. Hindi umimik ang bata. Ibinabalang nito ang tingin sa kanyang plato ng pagkain at tinusok-tusok ng tinidor ang gulay na hindi naman niya kinakain. Hayaan mo siya. Sabad ni Gang Corazon, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Ganyan talaga yan. Tahimik. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Hiraya si Sinag na tahimik na naglalaro sa isang sulok ng sala. Yakap-yakap nito ang isang luma at medyo marumi ng manika. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Ang ganda naman ng baby mo. Anong pangalan niya?
Malambing na tanong ni Hiraya. Muli, katahimikan ang sagot. Hinigpitan lang ni Sinag ang yakap sa manika na para bang natatakot na agawin ito mula sa kanya. Hiraya. Napatayo ng tuwid si Hiraya sa boses ni Gangarkan Corazon na nasa likuran na pala niya. Oras na ng trabaho, hindi pakikipaglaro. At sinabi ko na sa'yo, huwag mong pakialaman ang bata. Gawin mo lang ang trabaho mo. Mariin ang bawat salita. Isang babala na hindi pwedeng baliwalain. Tumango na lamang si Hiraya at tumalikod. Ngunit habang papalayo, isang mabilis na pangyayari ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pagyuko ni Sinag para pulutin ang nahulog na sapatos ng manika, bahagyang nadulas ang bonnet sa kanyang ulo. Sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, nasilayan ni Hiraya ang isang piraso ng kanyang buhok. Ngunit hindi ito buhok na malambot at umaagos. Ito ay isang buhol-buhol na nigas at maduming piraso ng buhok na tila hindi nasuklay sa loob ng isang taon. Isang kislap lang yon. Agad na inayos ni Sinag ang kanyang bonnet at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Ngunit ang imaheng iyon ay tumatak sa isipan ni Hiraya. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, bago matulog, dumaan si Hiraya sa tapat ng kwarto ni Sinag. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob at nakita ang bata na nakaupo sa kama, yakap pa rin ang manika. Nakatingin ito sa bintana, sa madilim na kalangitan. Dahan-dahan siyang pumasok. Sinag, mahinang tawag niya. Okay ka lang ba? Hindi lumingon ang bata. Ngunit nang akmang aalis na si Hiraya para bigyan ito ng espasyo, isang napakahinang tinig ang kanyang narinig. Halos isang bulong lang, puno ng takot at kalungkutan. Huwag niyo po akong iwan. Ang mga salitang iyon, huwag niyo po akong iwan, ay tila mga multong bumulong kay Hiraya sa buong magdamag. Hindi na lamang ito isang simpleng trabaho para sa kanya. Ang maliit at malungkot na batang babae sa kabilang silid ay humihingi ng saklolo sa paraang walang boses at determinado si Hiraya na pakinggan ito. Kinabukasan, sinimulan ni Hiraya ang kanyang mga gawain ng may bagong misyon habang naglilinis sa isang maliit na silid-aklatan na tila matagal nang hindi nabubuksan. Nakita niya ang isang makapal na portfolio na nakatago sa ilalim ng isang mesa. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga drawing ng isang bata. Ang mga naunang pahina ay makukulay at masisigla. Isang bahay na may nakangiting araw at 3 stick figures na magkakahawak kamay, isang mataas na lalaki, isang babaeng may mahabang buhok at isang maliit na batang babae sa gitna. Pamilya. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, unti-unting nagbago ang mga larawan. Nawala ang kulay. Ang araw ay napalitan ng mga ulap. Ang babaeng may mahabang buhok ay biglang nawala. At ang stick figure ng maliit na bata ay paliit ng paliit sa bawat pahina, hanggang sa ito'y naging isang munting tuldok na lang sa isang malawak at blangkong papel. Naramdaman ni Hiraya ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang mundo ni Sinag. Isang mundong dating buo at masaya, na ngayon ay wasak at walang kulay. Sa paghahalungkat niya sa kusina, nakakita siya ng isang lumang recipe book ng yumaong asawa ni Lino. Nakatupi ang isang pahina at may maliit na sulat kamay sa gilid. Paborito ng Sinag ko. Ang recipe ay para sa champorado. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Hiraya. Kinahapunan, habang abala si Gengan Corazon sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin, nagsimulang magluto si Hiraya. Ang matamis na amoy ng tsokolate at kanin ay unti-unting pumuno sa malamig na hangin ng mansyon. Isang amoy ng tahanan, isang amoy ng nakaraan. Nakita niya si Sinag na dahan-dahang bumaba ng hagdan, sinusundan ng amoy. Tumayo ito sa may pintuan ng kusina. Ang mga mata nitong malungkot ay may bahid ng pagtataka. Ngumiti si Hiraya. Sinag, halika. Tikman mo to.
Nag-aalangan man, lumapit ang bata. Inabutan siya ni Hiraya ng isang maliit na mangkok. Sa unang subo ni Sinag, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mukha nito. Isang kislap, isang alaala. At pagkatapos, isang napakaliit, halos hindi makita. Ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Iyon ang naging susi. Nang hapong yun, si Sinag na mismo ang lumapit kay Hiraya. Hinila siya nito sa kamay at dinala sa kanyang silid laruan. Umupo sila sa sahig. Kinuha ni Sinag ang luma nitong manika. Ang manikang lagi niyang yakap. Itinuro ni Sinag ang buhok ng manika. Ito ay gupit-gupit, buhol-buhol, at tila sinadyang sirain. May mga tuyong dahon at kung ano-anong dumi na nakasabit dito. Tinitigan ni Hiraya ang manika, pagkatapos ay ang bata. Nauunawaan na niya, ito ay isang pagsubok. Isang paraan para ipakita sa kanya ang sakit na hindi masabi ng mga salita. Kawawa naman ang baby mo, malambing na sabi ni Hiraya. Hinahaplos ang pisngi ng manika. Pero alam mo, kahit medyo sira ang buhok niya, maganda pa rin siya. At lahat ng sira, pwedeng ayusin. Tumingala si Sinag kay Hiraya. Sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang desisyon. Isang desisyon na nabuo mula sa isang maliit na butil ng tiwala na ipinunla ng isang mangkok ng tsampurado at ilang salitang puno ng kalinga. Tumayo ang bata. Muling hinawakan ng kamay ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang kapit niya. Hinila siya nito palabas ng silid laruan, pababa sa pasilyo, patungo sa sarili nitong silid tulugan. Walang nagsasalita. Tanging ang maliliit na yabag ni Sinag at ang kabog sa dibdib ni Hiraya ang naririnig. Pumasok sila sa maluwag na banyo ni Sinag, isang lugar na mas malaki pa sa kwarto ni Hiraya sa dati niyang tinitirhan. Puno ito ng mamahaling sabon at pabango na halatang hindi nagagamit. Dahan-dahang isinara ni Sinag ang pinto at ang tunog ng pag-click ng seradura ay tila isang hudyat. Humarap ang bata kay Hiraya. Ang mukha nito ay isang blangkong papel, ngunit ang mga mata ay sumisigaw. Nanginginig ang maliliit niyang kamay habang dahan-dahan niyang inaangat ang laylayan ng kanyang bonnet na lana. Pinigil ni Hiraya ang kanyang paghinga. Inihanda niya ang kanyang sarili sa kanyang makikita. Ngunit walang anumang paghahanda ang sapat. Nang tuluyang matanggal ang bonnet, isang imahe ng matinding kapabayaan ang tumambad sa kanya. Hindi ito simpleng buhol-buhol na buhok. Ito ay isang solidong masa, isang malaki, nanigas, at magaspang na pugad ng pinaghalong buhok, dumimi, libag, at kung ano-ano pa. Tila isang matigas na helmet na gawa sa pighati at paglimot. May masangsang na amoy na kumalat sa hangin, amoy ng impeksyon at luma. Sa mga gilid, nakita ni Hiraya ang pamumula ng anit ni Sinag. May mga maliliit na sugat na halatang nagnanana. Ito ang korona ni Sinag. Ang koronang tinatago niya sa lahat. Ang korona ng kanyang kalungkutan. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa dibdib ni Hiraya. Galit kay Gangan Corazon. Galit sa amang hindi nakakakita. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi ito ang oras para sa galit. Ang batang nasa harap niya ay hindi nangangailangan ng galit. Kailangan nito ng pag-unawa. Lumuhod si Hiraya upang magpantay sila ni Sinag. Tinitigan niya ang mga mata ng bata, hindi ang buhok nito. Sinikap niyang ngumiti, kahit na nararamdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, ang pader na binuo ni Sinag sa loob ng mahigit 1 taon ay tuluyang gumuho. Ang blangkong ekspresyon ay nabasag. Ang mga labi niya ay nanginig at isang hikbi ang kumawala. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa siya ay humagulgol na. Isang iyak na hindi iyak ng isang paslit na nagmamaktol. Ito ay isang iyak na puno ng sakit, ng hiya, at ng naipong kalungkutan na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Walang sinabi si Hiraya. Hinila niya ang bata sa isang mahigpit na yakap
Hinayaan niyang mabasa ng mga luha ni Sinag ang kanyang balikat. Hinaplos niya ang likod nito. Ibinubulong ang mga salitang dapat sana'y matagal na nitong narinig. Shh! Tahan na! Hindi mo kasalanan to. Nandito na ako. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Nang bahagyang kumalma ang pag-iyak ng bata, marahang inilayo ni Hiraya ang mukha nito. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ni Sinag gamit ang kanyang hinlalaki. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pangako. Pangako, aayusin natin to. Kailangan malaman to ng papa mo. Mula sa bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Alcantara Tower, ang mundo sa ibaba ay parang laruan lamang para kay Lino Alcantara. Ang mga sasakyan ay tila mga langgam na gumagapang at ang mga tao ay mga tuldok na abala sa kani-kanilang buhay. Dito sa itaas, siya ang hari. Bawat desisyon niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bawat utos niya ay batas. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ngunit ang kontrol na yon ay naglalaho sa tuwing napapatingin siya sa isang bagay sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, isang silver-framed na litrato. Ang nakangiting mukha ng kanyang asawang si Althea, yakap ang isang munting sinag na noon ay puno pa ng buhay ang mga mata. Isang kirot, pamilyar ngunit kasing sakit pa rin ng dati, ang tumusok sa kanyang puso. Para sa inyo to, mahal, bulong niya sa sarili. Lahat ng ito ang kanyang panata. Itutuloy niya ang imperyong binuo nilang dalawa. Gagawin niya itong mas malaki, mas matatag. Ito ang tanging paraan na alam niya para panatilihing buhay ang alaala nito. Ang trabaho ang kanyang naging kanlungan, ang mga numero at kontrata ang naging pader na humaharang sa kanya mula sa sakit. Sir Lino, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Nasa linya po si Gong Imperial. Urgent daw po. Pinindot niya ang isang buton. Corazon, anong problema? Mabilis niyang tanong. Ang isip ay nasa nalalapit na board meeting. Wala po, senyorito. Sagot ng boses sa kabilang linya. Mabilis at maayos. Gusto ko lang pong i-report na maayos po ang lahat dito. Katatapos lang pong kumain ni Sinag at kasalukuyan na pong nagpapahinga. Masunurin naman po ang bata, gaya ng dati. Good. Sige na, may meeting pa ako. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ganoon palagi. Mabilis, maikli, at walang gaanong tanong. May tiwala siya sa sistema na kanyang itinayo. Ang mahalaga ay ang perang ipinapadala niya, ang mga utos na ibinibigay niya. Sa isip niya, sapat na iyon. Iyon ang responsibilidad ng isang ama. Pagpasok niya sa boardroom, tumahimik ang lahat. Tumangulang siya at umupo sa dulo ng mesa. Ang sumunod na oras ay isang digmaan ng mga salita, porsyento at mga proyeksyon sa hinaharap. Ito ang mundong kanyang ginagalawan. Dito, malinaw ang lahat, panalo o talo. Ngunit sa kalagitnaan ng isang seryosong diskusyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Hindi dahan-dahan, kundi isang malakas na tulak. Excuse me po, sandali lang po. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinagmulan ng kaguluhan. Doon, nakatayo si Hiraya Villanueva, ang bago nilang kasambahay, nakasuot ng simpleng uniforme, hingal na hingal, at may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi nababagay sa isang silid na puno ng mga taong naka-Amerikana. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Lino ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Kahihiyan, galit. What is the meaning of this? Malamig niyang tanong. Ang bawat salita ay may diin. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. Get her out of here. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman, humakbang si Hiraya papalapit sa mesa. Yumuko siya ng bahagya, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sir Lino, pasensya na po sa abala.
Kailangan niyo pong umuwi. Agad-agad po. May mas mahalaga akong ginagawa. Mariin niyang sagot. Sinisikap na kontrolin ang kanyang boses. Sir? Pagpupumilit ni Hiraya, may pangingilid na luha sa kanyang mga mata. Si Sinag po. Kailangan niya kayo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sinag ay tila isang dagitab na gumising sa isang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Tumayo siya. Hinila si Hiraya palabas ng boardroom at isinara ang pinto ng may kalabog. Anong kalokohan ito? Pabulong ngunit galit niyang sabi. Pinapahiya mo ako sa mga board members ko. Kung may problema, tumawag ka. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Sir, hindi po ito madadaan sa telepono. Pagmamakaawa ni Hiraya, ang kanyang boses ay basag na. Kailangan niyo pong makita. Ang anak ninyo po, nagdurusa siya. Ngunit ang isip ni Lino, na sanay sa mga transaksyon at katotohanang nakabase sa datos, ay hindi matanggap ang sinasabi nito. Isang pag-atake sa kanyang kakayahan, isang insulto sa lahat ng kanyang sakripisyo. Bumuhos ang lahat ng kanyang pagod at pighati sa isang alon ng galit. Isa ka lang kasambahay. Ganti niya, ang boses niya ay tila latigo. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para gumawa ng drama. Huwag mo akong turuan kung paano maging ama. Sa isang saglit, tumahimik si Hiraya. Itinaas niya ang kanyang mukha at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na tumago sa pader na binuo ni Lino sa paligid ng kanyang puso. Hindi po bilang kasambahay, sagot niya, malinaw at matatag, kundi bilang tao na nakakakita sa pagdurusa ng anak ninyo. Natigilan si Lino. Ang mga salita ay tumama sa kanya nang may bigat na hindi niya inaasahan. Walang galang, walang akusasyon. Isang simpleng katotohanan lamang na dahil doon ay lalong naging masakit. Ang mga salita ni Hiraya ay tila mga punyal na bumaon sa isipan ni Lino Alcantara habang mabilis niyang tinatahak ang daan pawi. Bilang tao na nakakakita sa pagdurusa ng anak ninyo, ang bawat pagpreno, bawat pag-overtake niya sa ibang sasakyan ay puno ng galit. Galit sa kasambahay na nangahas na questionin ang kanyang pagkatao. Galit sa sarili dahil sa isang sulok ng kanyang isipan, may isang maliit na boses na nagsasabing baka may katotohanan ang sinasabi nito. Imposible, sabi niya sa sarili. Nagbibigay ako ng lahat. Ang pinakamagandang bahay, pinakamahal na mga laruan, ang pinakamaasahang tagapag-alaga. Ano pa bang kulang? Ipinaparada niya ang kanyang sasakyan nang padabog sa harap ng mansyon. Hindi na niya ito ipinasok sa garahe. Bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang patunayan na mali si Hiraya. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi niya pinabayaan ang kanyang anak. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang katahimikan na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon tila isang akusasyon. Sinayag! Malakas niyang tawag. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na foyer. Walang sumagot. Nasaan si Hiraya? Nasaan si Corazon? Dali-dali siyang umakyat sa hagdan. 2 baitang sa bawat hakbang. Tinungo niya ang silid ng kanyang anak. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, nakita niya si Sinag na nakaupo sa sahig. Yakap ang luma nitong manika. Nakasuot pa rin ng kulay abong bonnet. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging mahinahon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sinag, anak? Malumanay niyang tawag. Sinisikap na maging normal ang tono ng kanyang boses. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang mga mata nito, gaya ng dati, ay malungkot at walang buhay. Ngunit ngayon, may nakita si Lino na iba. Isang bahid ng takot. Umupo siya sa gilid ng kama para maging kapantay nito. Anak, kumusta ka na? May
May problema ba? Umiling lang si Sinag, lalong hinigpitan ang yakap sa manika. Sinag, pakinggan mo si Papa, sabi niya. Sinisikap na maging banayad. May sinasabi sa akin si Hiraya. Tungkol sa buhok mo. Pwede bang, pwede bang ipakita mo kay Papa? Ang maliit na katawan ni Sinag ay nagsimulang manginig. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sasahig. Isang digmaan ang nangyayari sa loob ng isipan ng bata. Anak, please. Pakiusap ni Lino. Ang galit ay unti-unti nang napapalitan ng isang kakaibang kaba. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, itinaas ni Sinag ang laylayan ng kanyang bonnet. At sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Lino Alcantara. Ang imaheng tumambad sa kanya ay isang bangungot. Isang matigas, buhol-buhol na masa ng buhok na tila isang pugad ng langgam, marumi at may mga bahaging basa pa sa nana. Ang amoy na lumabas mula rito ay sumaksak sa kanyang pangamoy. Amoy ng impeksyon, ng pagkabulok, ng matagal na kapabayaan. Ang anit ng kanyang anak ay namumula at may mga sugat. Nanlambot ang mga tuhod ni Lino. Napaluhod siya sa sahig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang korona ng pagdurusa sa ulo ng kanyang nag-iisang anak. Ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng gusaling ipinangalan sa kanya, lahat ng milyones sa bangko, lahat ay walang halaga. Isang kabiguan, isa siyang malaking kabiguan. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng awa, kundi luha ng matinding pagsisisi. Anak, aanak ko, hirap niyang sabi. Ang boses ay basag. Patawarin mo si Papa. Ngunit ang pagsisising iyon ay mabilis na nag-apoy at naging isang nagngangalit na apoy ng galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Hiraya. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Corazon! Ang sigaw niya ay tila kulog na yumanig sa buong kabahayan. Corazon! Bumukas ang pinto at pumasok ang mayordoma, may pagkukunwaring pag-aalala sa mukha. Senyorito? Ano po ang pro? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Hinawakan siya ni Lino ng mahigpit sa braso. Ano to? Sigaw niya, itinuturo ang ulo ni Sinag. Ipaliwanag mo sa akin kung ano to. Nanlaki ang mga mata ni Gongan Corazon, ngunit mabilis itong nakabawi. Naku, senyorito, iyang bata po talaga ang may kasalanan. Ayaw pong magpasuklay. Matigas po ang ulo. Ilang beses ko na po yang sinabihan pero sinunggaling, anghel ni Lino. 1 taon, mahigit 1 taon na ganito ang buhok ng anak ko sa ilalim ng pamamahala mo. At wala kang ginawa. Wala kang sinabi. Senyorito, hindi ko po talaga. Layas! Putol niya sa anumang kasinungalingan na lalabas pa sa bibig nito. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at galit na hindi pa naririnig ng sinuman sa bahay na yon. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Huwag na huwag mo nang ipakita ang pagmumukha mo sa akin. Binitiwan niya ito ng may puwersa. Sa isang saglit, nakita ni Lino ang tunay na kulay ni Corazon. Nawala ang pagkukunwari. Ang pumalit dito ay isang malamig at mapanuyang tingin. Tumalikod ito para umalis. Ngunit bago ito tuluyang lumabas ng pinto, huminto ito at lumingon. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. Magsisisi ka, Lino. Magsisisi kayong lahat. At sa mga salitang iyon, umalis ito. Iniwan si Lino na nanginginig sa galit at pagsisisi, kasama ang kanyang anak na ngayon ay nagsisimula pa lamang umiyak. Pagkaalis ni Ging, Corazon, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid.
Ang tanging maririnig lamang ay ang mahihinang hikbi ni Sinag at ang mabibigat na paghinga ni Lino. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang dapat gawin. Nakatayo lang siya sa gilid, isang tahimik na saksi sa pagguho at muling pagbuo ng isang pamilya. Si Lino, na kanina'y tila isang nagngangalit na leon, ay ngayon parang isang nawawalang tupa. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan, pagsisisi, at isang desperadong pakiusap. Anong gagawin ko? Sa sandaling iyon, naunawaan ni Hiraya ang kanyang bagong tungkulin sa bahay na ito. Hindi na lamang siya isang kasambahay, siya ang magiging tulay. Tumawag po tayo ng doktor, sir. Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay kalmado sa gitna ng unos. At kailangan po natin ng pinakamagaling na hairdresser sa buong Maynila. Gaya ng inaasahan sa isang bilyonaryo, isang tawag lang ni Lino ay sapat na. Wala pang isang oras, ang silid ni Sinag ay naging isang pansamantalang emergency room, isang doktor at 2 professional na hairstylist. Bit-bit ang kanilang mga gamit. Ang mabilis na dumating. Nagsimula ang masakit na proseso. Ang buhol-buhol na buhok ni Sinag ay hindi na kayang isalba ng kahit anong suklay o kemikal. Kailangan itong gupitin. Bawat lagitik ng gunting ay tila isang hiwa sa puso ni Lino. Nakaupo si Sinag sa isang mataas na silya sa harap ng salamin, nakapikit. Ang maliliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Bawat dampi sa kanyang anit ay nagdudulot ng sakit at hindi niya mapigilan ang mapasinghap. Si Lino ay nakatayo sa isang sulok, hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin ang kanyang anak, ngunit natatakot siya. Pakiramdam niya, wala siyang karapatan. Pakiramdam niya ang paglapit niya ay lalo lang makakasakit. Ang kanyang presensya ay isang paalala ng kanyang matagal na pagkawala. Napansin ito ni Hiraya. Lumapit siya kay Lino. Sir, bulong niya. Kailangan niya po kayo ngayon. Hawakan niyo po ang kamay niya. Tumingin si Lino kay Hiraya na may pag-aalinlangan, ngunit tumango rin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sinag. Lumuhod siya sa tabi nito at marahang kinuha ang isa sa mga nakakuyom nitong kamay. Malamig ito at nanginginig. Nandito lang si Papa, anak. Bulong niya, ang boses ay garalgal. I'm so sorry. I'm so sorry. Unti-unting lumuwag ang pagkuyom ng mga daliri ni Sinag at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng sakit at ingay ng mga gunting, isang maliit na koneksyon ang muling nabuo. Inabot ng halos 2 oras ang buong proseso. Nang matapos, ang dating korona ng kalungkutan ay napalitan ng isang napakaikling gupit, halos kalbo. Ngunit sa ilalim nito, ang anit na malinis na at nagamot ay sa wakas, nakahinga na. Pagkatapos umalis ng mga espesyalista, tinulungan ni Hiraya si Sinag na magbihis ng malinis na pantulog. Si Lino naman ay naiwang nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa tumpok ng buhok sa sahig. Ang pisikal na ebidensya ng kanyang kapabayaan. Nang gabing iyon, sinubukan ni Lino na bumawi. Umupo siya sa tabi ng kama ni Sinag. May hawak na storybook. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na gagawin niya ito. Once upon a time, in a faraway land. Simula niya, ang kanyang boses ay nag-aalangan at hindi sanay. Ngunit si Sinag ay nakatalikod lamang sa kanya, nakaharap sa pader. Hindi siya galit, ngunit hindi pa rin siya handa. Ang sugat ay masyadong malalim para gumaling sa loob lamang ng isang gabi. Makalipas ang ilang minuto, sumuko si Lino. Ibinalik niya ang libro sa mesa at tumayo. Akmang aalis na siya nang makita niya si Hiraya na nakatayo sa may pinto. May dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Hindi po libro ang kailangan niya ngayon, sir. Mahinang sabi ni Hiraya. Subukan niyo pong kantahan siya.
Yung paborito po ng mami niya. Natigilan si Lino. Paano mo nalaman? Isang maliit na ngiti lang ang isinagot ni Hiraya. Halika po, Sinag, sabi niya sa bata. Inom ka muna ng gatas. Tinulungan ni Hiraya si Sinag na umupo. Habang iniinom ng bata ang gatas, kinuwento ni Hiraya kay Lino ang mga maliliit na bagay na napansin niya sa maikling panahon niya sa mansyon, na ayaw ni Sinag ng gisantes, na paborito nito ang kulay dilaw, na natutuwa ito kapag may dumadaang eroplano sa himpapawid, mga simpleng detalye na hindi kailanman nalaman ng isang amang abala sa pagpapayaman. Nang makatulog si Sinag, tahimik na lumabas si Hiraya, ngunit si Lino ay hindi umalis. Naupo siya sa isang silya sa tabi ng kama ng kanyang anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang maikling buhok na nagpapakita ng kanyang maputlang anit. Inabot niya ang kamay nito at hinawakan. Hindi na niya ito bibitawan pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nagpasya si Lino na huwag nang bumalik sa opisina. Dito lang siya, sa tabi ng kanyang anak. Babantayan niya ang pagtulog nito. Babantayan niya ang bawat paghinga nito. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto, pinapanood ni Hiraya ang lahat. Nakita niya ang isang hari na nawalan ng korona, isang bilyonaryo na sa isang iglap ay naging pinakamahirap na tao sa mundo. Nakita niya ang isang amang nagsisikap na hanapin ang daan pabalik. Ang mga mata ni Lino ay nagsimulang maglakbay sa paligid ng silid. Isang silid na hinahayaan lang niyang ayusin ng iba. Isang silid na hindi niya kailanman tunay na pinagtuunan ng pansin. Ang mga pader na may disenyong unicorn, ang maliliit na estante na puno ng mga libro ng fairy tale, ang maliit na mesa at upuan sa sulok kung saan marahil ay nag-iisa itong nagdodrawing. Lahat ng ito ay pinili ni Althea, ang kanyang yumaong asawa. Ang buong silid ay isang alaala niya. Isang alaalang unti-unti na niyang kinalimutan. Ang kanyang paningin ay napako sa bedside table. Sa tabi ng lampara at baso ng tubig, may isang bagay na pamilyar. Isang maliit na leather-bound journal na may naka-emboss na bulaklak na sampagwita sa gitna. Ang tala-arawan ni Althea. Ang tala-arawan na sinusulatan nito gabi-gabi bago matulog. Ang tala-arawan na hindi niya kailanman ginalaw mula nang ito'y pumanaw. Masyadong masakit. Masyadong sariwa pa ang sugat. Ngunit ngayon, ang sakit ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan. Isang pangangailangan para sa mga kasagutan, isang pangangailangan para sa gabay. Marahan niyang binitawan ang kamay ni Sinag. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila natatakot na baka magising niya hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang mga multo ng nakaraan. Kinuha niya ang journal. Mabigat ito sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa mga salita at damdaming nilalaman nito. Hinaplos niya ang malambot na katad. Naaalala ang mga daliri ni Althea na gumagawa rin ng parehong bagay. Nag-alinlangan siya. May karapatan ba siyang basahin ang pinakapribadong mga saloobin nito? Ngunit sa pagtingin niya sa natutulog na si Sinag, alam niyang kailangan niya ito. Kailangan niyang malaman kung saan siya nagkamali. Kailangan niyang marinig muli ang boses ng kanyang asawa, kahit sa pamamagitan na lamang ng mga nakasulat na tinta. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang journal. Tumambad sa kanya ang pamilyar na sulat kamay ni Althea, bilugan, malinis, at puno ng buhay. Huminga siya ng malalim at sinimulang basahin ang unang pahina. Lumipas ang ilang araw, ang Villa Esperanza ay unti-unting nagbabago. Ang nakakabinging katahimikan ay napalitan ng mga tunog na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Ang mahinang tunog ng telebisyon na nagpapalabas ng cartoons, ang kalansing ng mga laruan, at paminsan-minsan ang isang mahiyaing tawa mula kay Sinag. Gabi-gabi, binabasa ni Lino ang tala-arawan ni Althea. Ang bawat pahina ay isang bintana sa nakaraang kinalimutan niya. Dito niya muling natuklasan ang mga paboritong pagkain ni Sinag,
Ang mga takot nito noong bata pa, ang mga pangarap ni Althea para sa kanilang pamilya. Ang journal ang naging mapa niya, ang gabay niya pabalik sa puso ng kanyang anak. Isang hapon, habang si Hiraya ay abala sa hardin, naisipan ni Lino na gawin ang isang bagay na nabasa niya sa journal ni Althea. Paboritong-paborito ni Sinag na tingnan ang mga lumang album natin. Basa niya sa isang entry. Nakikita niya ang sarili niya sa mga mata ko at nakikita niya ako sa ngiti niya. Sana hindi mawala ang kislap na yon. Dinala ni Lino ang isang malaking, makapal na photo album sa sala kung saan tahimik na naglalaro si Sinag. Sinag, halika anak, tawag niya. Ang boses ay mas malambot na ngayon, mas sanay. Tingnan natin ang mga pictures ni Mommy. Sa pagbanggit ng Mommy, agad na lumapit ang bata. Umupo ito sa tabi niya sa malawak na sofa. Ang maliit na katawan ay hindi na kasing layo tulad ng dati. Binuklat ni Lino ang unang pahina, mga litrato ng kanilang kasal, mga litrato noong buntis pa si Althea kay Sinag. Sa bawat pahina, nagkukwento si Lino. Dito, paborito ni Mommy ang ice cream na mangga. O, yan ang unang beses na sinipa mo siya sa tiyan niya. Tawang-tawa siya. Si Sinag ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay nakatutok sa mga litrato. Ang isang daliri niya ay marahang hinahaplos. Ang nakangiting mukha ng kanyang ina sa bawat larawan. Para kay Lino, ang simpleng kilos na yon ay sapat na. Unti-unti, nagkakaroon sila ng koneksyon, hindi lang bilang ama at anak, kundi bilang dalawang taong parehong nangungulila sa iisang babae. Nasa kalagitnaan na sila ng album. Mga litrato ng mga kaibigan, mga outing sa beach, mga Christmas party. At doon, sa isang pahinang puno ng mga masasayang mukha, isang partikular na litrato ang kumuha ng atensyon ni Lino. Ang litrato ay kuha sa isang beach. Si Althea, suot ang isang puting bestida, ay nakaakbay ng mahigpit sa isang babaeng mas bata sa kanya. Pareho silang tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga buhok ay nililipad ng hangin. Ang babaeng yon, ang hubog ng kanyang nangiti, ang kislap sa kanyang mga mata, pamilyar, sobrang pamilyar. Bago pa man maproseso ng isip ni Lino, itinuro ni Sinag ang litrato. At sa isang maliit, malinaw na boses na halos hindi pa niya naririnig dati, sinabi nito ang dalawang salita na yumanig sa mundo ni Lino. Tita Hira. Parang huminto ang oras. Tumingin si Lino mula sa litrato, patungo sa kanyang anak, at pabalik sa litrato. Si Hira, Hiraya, ang kanilang bagong kasambahay, ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang babaeng nasa litratong ito, mas bata, mas walang alalahanin, ngunit walang dudang siya iyon. Ano? Anong sabi mo, anak? Tanong ni Lino. Ang boses ay nanginginig. Si Tita Hira, ulit ni Sinag, mas malakas ngayon, na tila nagtataka kung bakit kailangan pa niyang ulitin. Naramdaman ni Lino ang pagwawala ng kanyang paghinga. Paano? Paanong nangyari na ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa ay nagkataong nag-apply bilang kasambahay sa kanyang pamamahay nang hindi man lang nagpapakilala? Marahan niyang hinawakan ang gilid ng litrato. May naramdaman siyang nakausli sa likod nito. Dahan-dahan niyang inalis ang larawan mula sa malagkit na pahina ng album. Nakatago sa likod nito ay isang maliit, nakatuping papel na naninilaw na sa katagalan. Ang sulat kamay ni Althea. Binuksan niya ito. Mahal kong Lino, kung binabasa mo to, malamang ay tinitingnan ninyo ni Sinag ang ating mga alaala. At malamang, kasama sa alaalang yan ng babaeng ito. Siya si Hiraya, ang best friend ko, ang kapatid na hindi ko kadugo, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko, at ng buhay ninyo ni Sinag. Huwag mo sana siyang pababayaan. At kung sakaling dumating ang panahon na kailanganin mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling hanapin siya. Magtiwala ka sa kanya, mahal. Alam niyang alagaan kayo. Nagmamahal,
Althea. Ang bawat salita ay tila isang sampal at isang yakap ng sabay. Sampal dahil sa katotohanang hindi niya kilala ang pinakamatalik na kaibigan ng sarili niyang asawa. Yakap dahil sa pag-asang dala ng mensahe. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay tadhana. Isang huling regalo mula kay Althea. Binalik niya ang sulat sa likod ng litrato. Tumayo siya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan niya ng mga kasagutan. Ngayon na, nakita niya si Hiraya sa hardin, abala sa pag-aalaga ng mga puting rosas, ang mga paboritong bulaklak ni Althea. Tahimik siyang lumapit. Ang litrato ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na tila isang mahalagang ebidensya. Naramdaman siguro ni Hiraya ang kanyang presensya dahil dahan-dahan itong lumingon, may isang maliit na ngiti sa labi. Sir Lino, kailangan niyo po ba ng... Ngunit ang ngiti nito ay unti-unting naglaho. Nang makita nito ang hawak niyang litrato, ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkabigla, sa pagkilala. Huminto si Lino sa harap niya. Itinaas niya ang litrato, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay puno ng pagkalito, sakit, at hindi maipaliwanag na paghanga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Lino ay binitin sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat kaysa sa halimuyak ng mga puting rosas sa hardin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino ka ba talaga? Napayuko si Hiraya. Ang litrato sa kamay ni Lino ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang selyadong pinto sa kanyang nakaraan na ngayon ay biglang bumukas. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Ako po. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang kaibigan niya. Tumingin siya kay Lino, diretso sa mga mata. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo. Ako po si Hiraya, sir, ang best friend at personal hairdresser ni Ma'am Althea. Para kay Lino, ang mga salita ay tila nanggaling sa ibang mundo. Best friend? Paanong? At sa isipan ni Hiraya, ang hardin ay naglaho. Napalitan ito ng pamilyar na amoy ng hairspray at shampoo sa isang maliit na salon ilang taon na ang nakalipas. Flashback. Tunog ng gunting. Mahinang jazz music sa background. Nakaupo si Althea sa harap ng salamin habang maingat na ginugupitan ni Hiraya ang kanyang buhok. Hindi ito kliyente at hairdresser. Ito ay dalawang magkaibigan na nagbubuhos ng kanilang mga saloobin. Ang galing-galing talaga ni Lino. Hira, sabi ni Althea. Nakatingin sa sariling refleksyon, ngunit ang isip ay nasa malayo. Mahal na mahal niya ang trabaho niya. Ang pangarap naming dalawa, ginagawa niyang katotohanan. May pagmamalaki sa kanyang boses, ngunit meron ding bahid ng lungkot. Pero minsan, pagpapatuloy niya, humihina ang boses. Natatakot ako. Natatakot ako na sa sobrang pag-abot niya sa mga bituin, nakakalimutan na niyang may lupa siyang tinatapakan. Nakakalimutan na niya kami ni Sinag. Hinawakan ni Hiraya ang balikat ng kaibigan. Hindi totoo yan, Althea. Mahal na mahal kayo ni Sir Lino. Ngumiti si Althea, ngunit isang mapait na ngiti. Alam ko. Pero ang pagmamahal niya, ipinapakita niya sa pagtatrabaho. Paano kung dumating ang araw na wala na ako? Sino ang magpapaalala sa kanya na umuwi? Sino ang magpapaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay wala sa opisina, kundi nasa loob ng kwarto ni Sinag? Sa sandaling iyon, humarap si Althea kay Hiraya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng pakiusap. Hinawakan nito ang mga kamay ni Hiraya na may hawak pang gunting. Ipangako mo sa akin, Hira, sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. Kung ano man ang mangyari sa akin, bantayan mo ang Sinag ko. Huwag mo siyang pababayaan. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko.
flashback ends. Ang tunog ng gunting ay napapalitan ng tunog ng hangin sa hardin. Bumalik si Hiraya sa kasalukuyan. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nang mawala siya, hirap niyang sabi, nawalan din po ako ng direksyon. Bumalik ako sa probinsya. Sinubukan kong magpatuloy. Ngunit ang pangako ko sa kanya ay laging bumubulong sa akin gabi-gabi. Isang araw, pagpapatuloy niya, nakita ko po ang job posting online. Naghahanap ng kasambahay sa Villa Esperanza. Hindi po ako nag-apply dahil sa pera. Nag-apply po ako dahil naramdaman kong, ito na yon. Ito ang tawag ng tadhana. Ang paraan para tuparin ang pangako ko kay Althea. Tinitigan niya si Lino. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan. Hindi ko po sinabi sa inyo kung sino ako dahil natakot po ako. Natakot ako na baka isipin ninyong may masama akong intensyon, na baka hindi niyo ako paniwalaan. Ang gusto ko lang po ay makapasok dito, makita si Sinag, at siguraduhing nasa mabuti siyang kalagayan. Pero ang nakita ko po, hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Alam na nilang dalawa kung ano ang nakita niya. Ang galit at pagkalito sa mukha ni Lino ay unti-unting naglaho. Ang pumalit dito ay isang emosyon na hindi inaasahan ni Hiraya. Isang malalim at taos-pusong paghanga. Ang lahat ng katanungan niya ay nasagot. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Hindi ito nagkataon lang. Ito ang huling plano ni Althea. Ang huling paraan niya para alagaan ang pamilya niya. Salamat, bulong ni Lino. Ang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Salamat, Hiraya. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. Hindi ito nagkataon lang. Ikaw ang huling regalo niya sa amin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga paboritong bulaklak ni Althea, ang bigat na pasan-pasan ni Hiraya ay gumaan at ang pader na nakapalibot sa puso ni Lino ay tuluyan ng gumuho. Isang bagong ugnayan ang nabuo. Isang ugnayan na binuo ng isang pangako at pinagtibay ng pagmamahal para sa isang batang nagngangalang Sinag. Ngunit habang sila ay nakatayo roon, sa isang bihirang sandali ng kapayapaan, biglang tumunog ang telepono ni Lino. Isang matinis at mapilit na tunog na bumasag sa katahimikan. A sudden, sharp, dramatic musical sting, followed by a tense underscore. Tiningnan niya ang screen. Ang abogado niya. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Hello, Attorney Robles? Sagot niya. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at apurado. Lino, I have bad news. Very bad news. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa DSWD. May nag-file ng formal complaint laban sa'yo. Complaint? Para saan? Kunot noong tanong ni Lino. Child abuse and neglect. Ang complainant si Corazon Imperial. Humihingi siya ng isang emergency investigation at gusto niyang tanggalin sa'yo ang custody ni Sinag. Nabitawan ni Lino ang telepono. Ang salitang custody ay tila bombang sumabog sa tahimik na hardin. Si Lino Alcantara, ang taong kayang bumili ng halos lahat ng bagay sa mundo, ay biglang napaharap sa isang bagay na hindi kayang ayusin ng kanyang pera. Ang banta na mawala sa kanya ang sarili niyang anak. Kinabukasan, ang bagyo ay dumating ng buong bagsik. Nagising si Lino, hindi sa sikat ng araw, kundi sa sunod-sunod na text at tawag mula sa kanyang abogado. Ang kwento ay kumalat na. Ang ganti ni Corazon Imperial ay hindi lamang isang legal na demanda. Ito ay isang pampublikong pagwasak. Nang silipin niya ang bintana, mula sa kanyang silid, ang nakita niya ay isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Ang dambuhalang tarangkahan ng Villa Esperanza ay kinukubkob. Mga van ng iba't ibang TV network, mga reporter na may hawak na mikropono na parang mga sandata, at ang walang tigil na pag-flash ng mga kamera na tila mga kidlat sa paparating na unos. Bilyonaryong ama, nagpabaya sa sariling anak.
Ang korona ng kalungkutan ni Sinag Alcantara, ex-mayordoma, nagsalita na laban sa pamilya Alcantara. Ito ang mga headline na bumungad sa kanya sa internet. Ang pinakapribadong kabiguan niya bilang isang ama ay ngayon, isang pambansang palabas. Bawat detalye ng kalagayan ng buhok ni Sinag ay inilathala, pinalaki, at ginawang isang kwento ng halimaw na ama at kaawa-awang biktima. Papa, ano yung ingay? Napalingon si Lino. Nakatayo sa may pinto si Sinag, kinukusot ang mga mata, yakap ang kanyang manika. Ang maikli nitong buhok ay nagpapatingkad sa kanyang mga mata na puno ng pagtataka. Agad na isinara ni Lino ang makakapal na kurtina. Lumuhod siya sa harap ng anak at pilit na ngumiti. Wala yun, anak. May party lang sa labas. Medyo maingay sila. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para pagtakpan ang kanyang pagkukulang. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang itim na sasakyan ng gobyerno ang pinayagang makapasok sa gate. Mula rito, ay bumaba ang isang babaeng nasa mga 40 anyos. May suot na salamin at may hawak na folder. Ang kanyang tindig ay strikto, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Siya si Gieng de Guzman, ang social worker na inatasan sa kanilang kaso. Ang interview ay ginanap sa sala. Si Lino, ang kanyang abogado, at si Hiraya ay nasa isang panig. Si Gieng de Guzman ay mag-isang nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang presensya ay sapat na para punuin ang buong silid ng tensyon. Ang mga tanong ay direkta at walang paligoy. Mr. Alcantara, ano po ang huling petsa na personal ninyong sinamahan ng inyong anak sa isang parent-teacher conference? Kailan niyo po huling personal na sinuklayan ang buhok ng anak niyo? Alam niyo po ba kung ano ang paboritong asignatura ni Sinag sa eskwela? Bawat tanong ay isang patalim. Bawat sagot ni Lino o ang kakulangan nito ay isang pag-amin ng kanyang kapabayaan. Sinubukan niyang magpaliwanag tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang pighati. Ngunit sa malamig na mata ng batas, ang mga ito ay mga dahilan lamang, hindi katwiran. Pagkatapos ng interview, kinausap ni Lino ang kanyang abogado sa isang sulok. Attorney, anong gagawin natin? We can fight this, right? Umiling si Attorney Robles. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lino, this is bad. Napakatalino ng ginawa ni Corazon. Ginamit niya ang mismong ebidensya ng paggaling ni Sinag laban sa'yo. Ang doktor na tinawag mo, ang mga hairstylist, testigo sila sa kalagayan ng bata. Sa mata ng korte, mukha kang nagpanik at nagtakip lang ng ebidensya nung nalaman mong darating si Hiraya at may makakaalam na. May physical evidence sila, may testigo, at mayroon silang isang kwentong madaling ibenta sa publiko. Naramdaman ni Lino ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mga bagay na ginawa niya para itama ang kanyang pagkakamali ay siya na ngayong gagamiting sandata para tuluyan siyang wasakin. Ito na ang pakiramdam ng pagiging ganap na walang kapangyarihan. Bumalik si Gieng de Guzman sa sala matapos kausapin ng pribado si Sinag sa silid laruan. Ang kanyang muka ay hindi nagbago, professional, walang emosyon. Mr. Alcantara, simula niya, ang kanyang boses ay formal at may bigat. Nakita ko po ang inyong mga ginagawang pagbabago, ngunit ang trauma na dinanas ng bata ay malalim. Ang investigasyon ay magpapatuloy. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babasag sa puso ni Lino. At para sa kaligtasan at kapakanan ng bata, at para masigurong walang impluensya habang nagaganap ang investigasyon, maaring kailanganin naming ilagay si Sinag sa ilalim ng pansamantalang kustodya sa isang DSWD-accredited shelter. Sa isang iglap, ang sahig ay tila bumigay sa ilalim ng mga paa ni Lino.
Ang lahat ng kanyang yaman, kapangyarihan, at impluensya ay naglaho. Sa huli, hindi niya kayang protektahan ang kanyang anak mula sa pinakamalaking banta, ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang banta ng pagkawala ni Sinag ay mas masakit pa sa anumang pagkalugi sa negosyo na naranasan ni Lino. Sa gabing iyon, matapos umalis ni Geng de Guzman, hindi niya tinawagan ang kanyang mga maimpluwensyang kaibigan. Hindi niya inutusan ang kanyang abogado na maghanap ng butas sa batas. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin niya sa sarili na ang digmaang ito ay hindi maipapanalo ng pera o kapangyarihan. Maipapanalo lamang ito ng puso. Kinabukasan, isang bagong Lino Alcantara ang nagising. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Cancel all my meetings for the rest of the month." Mariin niyang utos. "I'm on leave, indefinitely." Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, ibinaba na niya ang telepono. Pumunta siya sa kusina. Nandoon si Hiraya, naghahanda ng almusal. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Sir, ano pong plano ninyo?" "Ang plano ko," sagot ni Lino, habang kinukuha ang apron na nakasabit, "ay ang maging ama." Ang sumunod na mga araw ay isang bagay na hindi kailanman nakita ng Villa Esperanza. Ang bilyonaryong CEO ay naging isang full-time na ama. Ipinagpalit niya ang kanyang mamahaling suit para sa simpleng t-shirt at shorts. Ang kanyang boardroom ay naging ang sala. Ang kanyang mga kliyente ay ang kanyang nag-iisang anak. Sa una, ito ay puno ng pagkakamali at pag-aalangan. Sinubukan niyang magluto ng pancake para kay Sinag, ngunit ang kinalabasan ay isang sunog na piraso ng harina. Sinubukan niyang ayusin ang buhok ni Sinag. Ang maikli nitong buhok ay hindi nangangailangan ng suklay, ngunit gusto niyang subukan. Kumuha siya ng isang maliit na pink na clip at sinubukang ilagay ito sa buhok ng anak. Pabaliktad. Tumawa ng mahina si Sinag. Isang tunay, maririnig na tawa. Para kay Lino, ang tunog na yon ay mas matamis pa sa tunog ng pagsara ng isang multi-million-dollar deal. Dinala niya si Sinag sa hardin. Ito ang hardin na minahal ni Althea, ngunit ngayon ay napabayaan na. Magkasama nilang binunot ang mga damo. Magkasama silang nagtanim ng mga bagong buto ng sunflower. Habang naghuhukay sila ng lupa, ang mga kamay nila ay puno ng putik. At sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Lino ang isang bagong kislap sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap ng saya. Hindi na niya ito tinatanong tungkol sa nakaraan. Hindi na niya ito pinipilit na magkwento. Sa halip gumawa sila ng mga bagong alaala. Nanood sila ng mga pelikula sa hapon. Kumot ang nagsilbing tent nila sa sala. Nagbasa sila ng mga libro. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lino ay nag-iiba-iba ng boses para sa bawat karakter na ikinatuwa ni Sinag. Isang gabi, habang naglalaro sila ng board game, biglang tumigil si Sinag. Tumingin ito sa kanya at lumapit. Walang salita, walang babala. Niyakap siya nito nang mahigpit sa leeg. Natigilan si Lino. Ito ang unang pagkakataon na si Sinag ang kusang yumakap sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at niyakap pabalik ang kanyang anak. Ipinikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang sandaling matagal na niyang hinintay. Dito sa yakap na ito, naramdaman niya ang kapatawaran. Dito naramdaman niyang nagsisimula na siyang maging buo muli. Dumating ang araw ng huling pagbisita ni Geng de Guzman. Ang desisyon, ang kapalaran ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa pagtatasa ngayong araw. Pumasok muli ang social worker sa sala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga papeles ng bangko o legal na dokumento ang inilatag ni Lino sa mesa. Sa halip, inilabas niya ang kanyang telepono. "Gingake de Guzman," magalang niyang sabi. "Alam ko pong hindi sapat ang mga salita. Kaya kung pwede po, hayaan niyo akong ipakita sa inyo." Ipinakita niya ang mga litrato at video
na kinunan niya sa mga nakalipas na linggo. Isang video ng sunog na pancake na pareho nilang pinagtatawanan. Isang litrato ng kanilang mga kamay na puno ng putik. Isang video ni Sinag na tumatawa habang kinikiliti niya. Isang video kung saan tinuturuan siya ni Sinag kung paano ilagay ng tama ang pink na hair clip. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mga tunog ng masasayang alaala mula sa telepono. Si Attorney Robles ay nasa gilid, nakangiti. Si Hiraya ay nasa may pintuan, pinupunasan ng kanyang mga luha. Nang matapos, ibinaba ni Lino ang telepono. Tumingin siya kay Gang de Guzman. "Hindi ko po kayang burahin ang nakaraan," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Isa po akong pabayang ama. At habang buhay ko pong pagsisisihan yon. Pero handa po akong gugulin ang bawat araw ng buhay ko para bumawi. Para ipakita sa anak ko na siya ang pinakamahalaga sa akin. More than any company, more than any amount of money, siya ang yaman ko." Walang mababakas na emosyon sa mukha ni Geng de Guzman. Professional pa rin. Tumango siya ng bahagya at bumaling sa batang tahimik na nakaupo sa tabi ni Lino, hawak ang kamay ng kanyang ama. "Sinag?" Malumanay na tanong ng social worker. Ang kanyang boses ay mas malambing ngayon kaysa dati. "Tatanungin kita at gusto kong maging tapat ka sa akin. Okay? Walang tama o maling sagot." Tumango si Sinag. "Gusto mo bang manatili dito? Kasama ng papa mo?" Isang simpleng tanong, ngunit para kay Lino, ito ang pinakamahalagang tanong sa buong mundo. Ang sagot dito ay magdidikta ng kanyang kinabukasan. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Sinag, ngunit hindi masyadong mahigpit. Ayaw niyang isipin ng bata na pinipilit niya ito. Lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa maliit na batang babae. Si Sinag, na sa loob ng mahigit 1 taon, ay piniling manahimik. Si Sinag, na ginamit ang katahimikan bilang kanyang kalasag. Tumingin si Sinag kay Gang de Guzman. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ama. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang pakiusap, ang pagmamahal. Ngumiti siya ng bahagya. Bumaling siyang muli kay Gang de Guzman. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay ngayon may bagong ningning. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa isang boses na malinaw, matatag, at puno ng pagmamahal na walang sino man sa silid ang handa, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa lahat. "Si Papa po ang hero ko." Ang 6 na salita mula sa isang bata. "Si Papa po ang hero ko," ay umalingaw sa sala na may bigat at kapangyarihan na higit pa sa anumang legal na argumento. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan, naramdaman ni Hiraya ang mainit na pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Luha hindi ng lungkot, kundi ng purong tagumpay. Ang pangako niya kay Althea ay natupad. Sa isang iglap, ang propesyonal na maskara sa mukha ni Gang de Guzman ay nabasag. Isang maliit, taos-pusong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang folder sa ibabaw ng mesa at ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang pinal na hatol. "Sa tingin ko," sabi ng social worker, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, ay malinaw na kung saan ang pinakaligtas at pinakamagandang lugar para kay Sinag. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay kay Lino. "Mr. Alcantara, ire-recommenda ko po ang pagsasara ng kasong ito. Congratulations po. Patuloy niyo lang po ang inyong ginagawa." Hindi makapagsalita si Lino. Ang tanging nagawa niya lang ay tanggapin ang kamay ni Gang de Guzman at tumango. Ang kanyang lalamunan ay barado sa emosyon. Nang makaalis ang social worker, binitiwan ni Lino ang lahat ng kanyang pag-aalala. Hinila niya si Sinag sa isang mahigpit, halos hindi makahingang yakap. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa maikling buhok ng anak at doon,
Sa balikat ng munting bata, humikbi ang isang bilyonaryo na muling natagpuan ang kanyang tunay na yaman. Habang pinapanood sila ni Hiraya, biglang tumunog ang telepono ni Attorney Robles. "Excuse me," sabi ng abogado at lumayo ng bahagya para sagutin ang tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ito. Ang mukha ay may kakaibang nangiti ng tagumpay. "Lino," sabi niya, "mukhang hindi lang dito sa loob ng bahay tayo nanalo ngayon." Tumingin si Lino sa kanya. Ang mga mata ay namumugto pa. "What do you mean?" "Ang forensic accounting team na hinire natin," paliwanag ni Attorney Robles. "They found it. Isang secret bank account sa ilalim ng pangalan ng kapatid ni Corazon. For years, she's been siphoning money from the household budget, padding expenses, creating fake receipts. Milyon-milyon ang ninakaw niya." Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kasamaan ni Corazon ay hindi lang pala kapabayaan. Ito ay kasakiman. Ang pagpapahirap niya kay Sinag ay hindi lang kalupitan. Ito ay isang kalkuladong paraan para walang sinuman, lalo na si Lino, ang magkaroon ng dahilan para tingnan ng maigi ang kanyang mga ginagawa. "Ipinasa ko na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad," pagpapatuloy ng abogado. "They have more than enough to issue a warrant of arrest for qualified theft. It's a non-bailable offense, Lino." Matatagalan bago niya muling makita ang sikat ng araw. At na para bang nasa isang pelikula, kasabay ng pagtatapos ng sinabi ng abogado, isang sirena ng pulis ang marahang narinig mula sa labas ng gate. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa hustisya. Habang abala ang abogado sa pakikipag-usap sa mga pulis sa telepono, binuhat ni Lino si Sinag. Dahan-dahan siyang lumingon at naglakad palapit kay Hiraya. Huminto siya sa harap nito. Si Sinag, na nakasandal ang ulo sa balikat ng ama, ay ngumiti kay Hiraya. Tumingin si Lino sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang lahat. Pasasalamat na hindi kayang bigkasin, paghingi ng tawad para sa kanyang pagiging bulag, at ang pangako ng isang bagong umaga. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig, ngunit sa katahimikan na yon, lahat ay nasabi na. Ang kanilang mga puso ay nag-usap. Akmang tatalikod na si Hiraya para bigyan sila ng espasyo para bumalik sa kanyang trabaho nang pigilan siya ng boses ni Lino. "Hiraya," tawag niya. Ang boses ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Hiraya dati. "Huwag kang umalis." Tumingin siya dito, nagtataka. Hindi na bilang kasambahay. Paglilinaw ni Lino, na tila nabasa ang kanyang isip. Itinaas niya ang kanyang tingin, at ang kanyang mga mata ay nakiusap. "Maging parte ka ng pamilya namin." Sa mga mata ni Sinag, ang mundo ay may kulay na ulit. Ilang buwan na ang lumipas. Ang Villa Esperanza ay hindi na tahimik. Mayroon ng tunog ng tawanan na umaalingaw-ngaw sa matataas na pader nito. Mayroon ng amoy ng nilulutong pancake sa umaga. Kahit na madalas ay medyo sunog ito. At higit sa lahat, ang Villa Esperanza ay hindi na malamig. Mula sa kanyang upuan sa hapagkainan, pinapanood ni Sinag ang kanyang papa. Suot nito ang isang asul na apron na may nakasulat na "World's Best Dad", at abalang-abala ito sa pagbabaligtad ng pancake. Napunta ang harina sa ilong nito at ang isa sa mga pancake ay dumikit sa kisame. "Oops," sabi ni Lino, napakamot sa ulo. Napatawa si Hiraya na abala sa pagtitimpla ng tsokolate. "Sir, baka po mas magaling pa si Sinag magluto sa inyo." Tumingin si Lino sa kanyang anak. Nagkibit balikat ito na parang nagsasabing, "Okay lang yan, Papa." At sabay-sabay silang tatlong humalakhak. Ito na ang bagong umaga niya. Isang umagang puno ng init at ng amoy ng medyo sunog na pancake. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro sila sa sala, biglang tumunog ang telepono ng kanyang papa. Dati, kapag tumutunog ang teleponong yon, alam na ni Sinag ang kasunod. Ang kanyang papa ay magiging seryoso. Aalis ito at hindi na niya ito makikita hanggang sa gabi na ulit. Kung minsan ay hindi na talaga.
Hello? Yes, this is Lino Alcantara. The investors from Singapore? They're here now? I see. It's an important deal, I understand. Narinig ni Sinag ang mga salita. Important deal. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Napahinto siya sa kanyang paglalaro at napatingin sa kanyang ama. Nakita ni Lino ang tingin ng kanyang anak. Isang tingin na puno ng takot na baka bumalik ang dati. Ngumiti si Lino kay Sinag. Isang ngingiting nagsasabing, "Huwag kang mag-alala." Bumaling siyang muli sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Tell the investors I apologize, but a prior commitment has come up. Something far more important. Please reschedule. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya. Papa? Tanong ni Sinag. Mas importante ang date natin sa park. Sabi ni Lino, kinindatan siya. Tara na, baka maunahan pa tayo sa swing. Sa park, habang tinutulak siya ng kanyang papa, sa duyan, naramdaman ni Sinag ang hangin sa kanyang maikling buhok. Malaya, masaya. Mula sa di kalayuan, nakaupo si Tita Hira niya sa isang bench, nakangiti habang pinapanood sila. Pag-uwi nila ng hapong iyon, kinuha ni Sinag ang kanyang mga krayola at isang malinis na papel. Dati, ang mga drawing niya ay laging kulay itim at abo. Ngayon, ang una niyang kinuha ay ang kulay dilaw. Gumuhit siya ng isang malaking-malaking araw na nakangiti. Sa ilalim nito, gumuhit siya ng 3 tao. Isang mataas na lalaki na sa isang kamay ay may hawak na briefcase, ngunit ang isa nitong kamay ay nakahawak sa isang maliit na batang babae. Sa kabilang banda ng batang babae ay isang babaeng may malambot na ngiti. Si Papa, siya, at si Tita Hira. Magkakahawak kamay silang 3 sa ibabaw ng berdeng damo, sa ilalim ng isang masayang araw. Nang matapos, ipinakita niya ito sa kanyang papa at kay Tita Hira na nag-uusap sa sala. Huminto sa pag-uusap ang dalawa. Kinuha ni Lino ang drawing. Tinitigan niya ito ng matagal at nakita ni Sinag ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Tumingin si Lino kay Hiraya, isang tingin na puno ng pasasalamat na ngayon ay naiintindihan na ni Sinag. It's perfect, anak, bulong ni Lino. Niyakap siya. This is our family. Nang gabing iyon, matapos ihatid si Sinag sa kanyang silid, bumalik si Lino sa sala kung saan nagliligpit si Hiraya. Hiraya! Tawag niya. Lumingon ito. Po, sir! May kinuha si Lino mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na kulay asul. Inabot niya ito kay Hiraya. Para sa'yo, sabi niya. Nag-aalangang binuksan ni Hiraya ang kahon. Sa loob, hindi ito alahas. Hindi ito pera. Ito ay isang simple, makintab na susi. Nakatitig si Hiraya sa susing nakapatong sa kanyang palad. Makintab ito at malamig sa pakiramdam. Isang simpleng susi, ngunit alam niyang may dala itong malalim na kahulugan. Tumingala siya kay Lino, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano po ito, sir? Ngumiti si Lino. Isang ngiti na hindi na pilit, hindi na malungkot. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangang tawagin akong sir, sabi niya. Lino na lang. Huminga siya ng malalim. Hiraya, alam kong hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ang ginawa mo para sa amin. Iniligtas mo si Sinag. At sa totoo lang, iniligtas mo rin ako. Pero may nabasa ako sa journal ni Althea. Pagpapatuloy niya. Isang pangarap na hindi niya nasabi sa akin. Ang pangarap niya para sa'yo. Ikinuwento ni Lino na nabasa niya kung paanong si Althea ay laging humahanga sa talento ni Hiraya. Na ang pinakamalaking pangarap ni Althea para sa kaibigan ay ang magkaroon ito ng sarili nitong maliit, magandang salon. Isang lugar kung saan maibabahagi ni Hiraya ang kanyang galing, hindi bilang empleyado, kundi bilang may-ari.
Ang susing yan, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ay para sa isang maliit na commercial space sa downtown. Binili ko na. Lahat ng gamit na kailangan mo. Kompleto na. Ito ang Hiraya's Touch Salon. Ang pangarap ni Althea para sa'yo at ang pasasalamat ko. Naramdaman ni Hiraya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa regalo, kundi dahil sa alaala. Ang pangarap na yon, matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ng pighati ng pagkawala ng kanyang kaibigan. Ngayon, binuhay itong muli ng lalaking minahal ni Althea. Lino, bulong niya, hindi malaman ang sasabihin. Hindi ko matatanggap to. Sobra-sobra na po. Kailangan mong tanggapin, mahinang sabi ni Lino. Dahil hindi ito bayad. Ito ay paraan para tuparin ang hiling ng asawa ko at para siguraduhing palagi kang parte ng buhay namin. Isipin mo na lang, kliyente mo na kami ni Sinag habang buhay. Sa sinabi niyang iyon, bumigay na si Hiraya. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha ng pasasalamat, ng kaluwagan, at ng purong kaligayahan. Isang pamilya. Ito na nga ang pamilya niya. Makalipas ang ilang linggo, isang maaraw na hapon, ang tatlo ay magkakasamang nakaupo sa damuhan sa hardin ng Villa Esperanza. Ang mga sunflower na itinanim nila ay nagsisimula ng mamukadkad. Ang mga dilaw na talulot ay nakaharap sa papalubog na araw. Kakatapos lang ng unang linggo ng soft opening ng Hiraya's Touch Salon. Si Sinag ay may bago na namang pink na hair clip sa kanyang buhok na medyo humahaba na. Si Lino ay nakasandal sa isang puno, hawak ang kamay ni Hiraya. Alam niyo, sabi ni Lino, nakatingin sa kalangitan. Noon, ang akala ko, ang yaman ay nasusukat sa laki ng building, sa dami ng zero sa bank account. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Sinag na nakahiga sa kanyang kandungan. Mali pala ako. Pagpapatuloy niya, hinahaplos ang buhok ng anak. Ang tunay na yaman ay ang mga sandaling ganito. Ang marinig, ang tawa ng anak mo, ang mahawakan ng kamay ng mga taong nagmamahal sa'yo. Ito ang lahat. Ngumiti si Hiraya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lino. Si Sinag naman, sa gitna nilang dalawa, ay pumikit. Dinadama ang init ng araw at ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanya. Ang mansyon sa likod nila, ang Villa Esperanza, ay hindi na isang palasyo ng kalungkutan. Ito ay naging isang tahanan. Isang tahanan na itinayo hindi ng pera, kundi ng isang pangako, ng katapangan, at ng walang hanggang pag-ibig. Ang dating Sinag na nawawala ay sa wakas, natagpuan na ang kanyang liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ng paghilom at pag-asa ni Lino, Hiraya at Sinag. At mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong nakaramdam ng bigat, ng galit, at sa huli, ng hindi matatawarang pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay isang salamin ng mga pighati at tagumpay na maaari nating kaharapin sa ating sariling mga buhay. Naway magsilbi itong paalala na ang pinakamalaking pagkakamali ay kayang maitama ng tunay na pagsisisi at ang pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin ng walang sawang pagmamalasakit. Naway bigyan tayo nito ng lakas na maging isang Hiraya sa buhay ng iba, isang tinig sa gitna ng katahimikan at isang kamay na handang umalalay. At higit sa lahat, naway ipaalala nito sa atin na ang tunay na yaman ay hindi kailanman masusukat ng pera, kundi ng mga yakap, ng mga tawanan, at ng pamilyang ating pinipiling buuin at mahalin.
Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa salaysay na ito? Hinihintay ko po ang inyong mga komento. Ang bawat isa ay parang isang munting ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan bilang inyong tagapagkwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Manatili po kayong ligtas, puno ng pagmamahal, at naway laging may sinag ng pag-asa sa inyong mga araw.